Mga ka-crypto, may unos na papalapit sa market. Hindi po ito basta-bastang pump o sell-off, kundi isang sandali kung saan ang hinaharap ng malalaking assets tulad po ni Bitcoin, Ethereum at XRP ay nakatingin sa isang napakalaking kaganapan. At yan po ay ang options expiry na nagkakahalaga ng higit sa $15 billion. Oo, tama po ang narinig ninyo. Higit po sa 15 bilyong dolyar ang mag-i-expire ng sabay-sabay. Para po itong tidal wave sa dagat. Kung ikaw ay trader, investor o simpleng hodler, kailangan mong maintindihan kung paano gumagalaw ang ganitong market event. Dahil dito po nagbabago ang emosyon, direksyon at desisyon ng buong crypto ecosystem. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit nanginginig ngayon ang buong market at bakit sobrang importante ang weekly candle na paparating, humanda ka dahil ito ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ba talaga ang epekto ng $13.42 billion Bitcoin options expiry sa market. Yan, para ma-visualize po natin, isipin mo si Bitcoin bilang isang malaking barko sa gitna ng karagatan. Ang market conviction ng mga traders, bulls at bears ay para siyang hangin na humihila sa barko. Sa oras na ito, mahigit 147,000 BTC options ang mag-i-expire na may total value na $13.42 billion. Ito po ang klase ng liquidity event na kayang baguhin ang direksyon ng market sa isang iglap lamang. Ang put-call ratio ay nasa 0.56. Ibig sabihin, mas maraming trader ang pumupusta sa pag-akyat kaysa sa pagbaba. Ito ay bullish sign pero kailangan nating maging maingat. Kasi habang ang sentiment ay mukhang positibo, may nangyayaring kakaiba sa ilalim. At nitong nakalipas po na 24 hours, mas lumobo ang put volume kaysa sa call volume. At kapag nangyari po iyon, kadalasan nagre-resulta ito sa defensive positioning at saka hedging. Sinasabi ng mga eksperto mula sa Deribit na tila nag-stabilize ang positioning. Pero mahalaga ang isang punto. Ang open interest ay nagkukumpol sa $100,000 na level. Ibig pong sabihin, dito po nagtitipon ang pinakasensitibong emosyon at expectation ng mga trader. Kung gagalaw po si Bitcoin pataas o pababa sa puntong iyon, malaking porsyento ang tatamaan ng profit o loss. Kapag na-reach o nalagpasan ang max pain price, madalas nagkakaroon ng forced closing o biglaang liquidation. Kaya kung trader ka, malagang bantayan po natin ang zone na ito dahil dito madalas nababali ang direksyon ng trend. Dagdag pa rito, mula po sa Glassnode, lumalabas na si Bitcoin ay parang nakulong sa range. Hindi po siya nakakabuo ng momentum dahil humihina ang liquidity. Tumataas po ang realized losses kung saan ay nangangahulugang maraming nagbebenta habang talo. Ito po ang klase ng market kung saan ang maliliit na paggalaw ay may malalaking psychological effect. Para tuluyang sumipa pataas, kailangan niyang basagin ang buyer supply cluster sa $93,000 to $96,000. Kapag hindi po niya ginawa iyon, babalik tayo sa weak demand environment. At dito pumapasok ang takot o tinatawag nating extreme fear. Paano naman po naaapektuhan si Ethereum ng options expiry? Kung si Bitcoin ang barko, si Ethereum naman ang lungsod sa loob ng barko. Maraming ecosystem ang gamit niya. DeFi, staking, NFTs, layer 2 zones. Kaya ang galaw po ng kanyang options ay may ripple effect sa buong chain. Mahigit 574,000 ETH options ang mag-i-expire naman na may halaga na $1.73 billion. Surprisingly, may bullish
and ratio na 0.48. Mas maraming calls kaysa puts. Ibig sabihin, mas maraming naniniwala na kaya po niyang umangat. Pero narito po ang nakakatakot na bahagi. Ang max pin price ay nasa $3,400. Pero ang actual price po niya bago mag-expire ay nasa $3,014 lamang. Kapag mas mababa sa max pin price ang market price habang maraming options ang mag-i-expire, kadalasan ang nangyayari ay force alignment o price magnet effect. Para bang hinihila siya ng mga whales at market makers pabalik sa level kung saan mas marami ang matatalo. Sa madaling salita, kung hindi kayang maibalik si ETH sa itaas, ang risk on environment ay babagsak pabalik sa defensive positioning. Sabi po ng Deribit, battlefield daw si Ethereum. At ang totoo ay iyon. Dahil pagkatapos po ng deleveraging sa crypto market, bumalik ang sentiment sa neutral zone. Ibig sabihin hindi po masyadong bullish o bearish. Para po itong waiting room. At ang mga traders sa gitna ng state at unpredictable, kadalasan ang matatalinong galaw nang gagaling sa momentum shift. Kaya para po sa mga retail traders, mas mainam maghintay ng directional confirmation. Ngayon ay bakit naman po kakaiba at delikado ang sitwasyon ng XRP sa monthly expiry? Kung may isang asset na mukhang tahimik pero kumikilos ng pasuray-suray, iyon ay si XRP. Sa ngayon ay may $15 million worth ng XRP options na may put-call ratio na 0.41. Mas bullish kaysa bearish. Pero dito nagbabago ang ihip ng hangin. Ang max pin price ay nasa $2.30. Mas mataas sa current trading price niya na $2.19. Ang ibig sabihin nito ay simple. Kung hindi po niya kayang maabot yung max pain zone sa expiry period, masasaktan ang bulls at mas lumalakas ang sell pressure. Dagdag pa rito, bumaba ang trading volume ng XRP ng higit sa 30% nitong last 24 hours. Kapag mababa ang volume, nagiging manipis ang order book at mas madaling galawin ang presyo. Ito po ang tinatawag nating volatility pocket. Isang malaking galaw lang ng whale at mababasag ang support o resistance. Pero may kakaibang twist. Ang mga analyst tulad po ni Ginoong Peter Brandt ay naniniwalang magrarally si XRP sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin kahit unstable po sila sa short term, ang positioning ng malalaking traders ay long-term bullish. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titingnan po natin ang buong larawan, parang umiikot sa parehong tema ang tatlong assets. High volatility, defensive positioning, at saka liquidity shrinkage. Pero ang psychology ng market ang siyang tunay na bida. Hindi lang numbers o charts. Dahil sa options expiry na higit $15 billion, ang bawat desisyon ng trader ay parang domino. Kung ikaw ay simple lang na holder, kalmado ka lang. Pero kung ikaw ay active trader, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Ito ang panahon ng disiplina. Piliin mong obserbahan kaysa pumasok sa labanan na hindi mo ramdam ang full risk. Tandaan, hindi po sapat na alam mo kung saan pupunta ang presyo. Dapat alam mo kung bakit. At sa oras na alam mo na iyon, mas handa ka sa susunod na malaking galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.